So, we have been talking about the gift of rest, choosing what matters most. Pagpili ng kung ano ang higit na mahalaga sa ating mga buhay. Kasi kapag tiningnan ho natin ang ating kapaligiran, tingnan mo, yung oras dito, ikumpara mo kapag ikaw ay nasa probinsya. Ano ang kaibahan kapag nasa probinsya ka at nasa Kamaynilaan ka o nasa syudad ka? Gaano kabilis ang araw, gaano kabilis ang oras? Pero pag nasa probinsya ka, parang ang bagal ng oras. Pero sa totoo lang, parehas lang naman. Parehas lang. Kasi doon, relax ka eh. Pag umuwi ka ng probinsya, you are there to relax. Ewan ko lang kung nagre-relax kayo pag umuwi kayo ng probinsya. Okay? So, but you see, kapag nandito tayo sa Kamaynilaan, nagmamadali palagi. Lahat ng bagay nagmamadali. Okay? So, dito sa ating kapanahunan, kapag tiningin natin, digital na tayo, everything has become digital. Dati-rate, ang tawag nila ay analog, monolog. Okay? Ultimo mga gamit noon is analog. Pero ngayon, yung mga mixer natin dati sa sound system, analog yan. Pero ngayon, lahat po ay digital. Okay? So, kaya makikita mo, ultimo mga speaker natin, ang tawag dyan, active. And praise God. Ating ipanalangin, we will be trying to do something about our worship place. Siyempre, pinapaganda natin yung mga bahay natin, di ba? Kung ano-anong mga renovation ang ginagawa natin sa ating mga bahay, I believe kailangan i-renovate natin ang tahanan ng Panginoon. Amen? So, lahat po tayo, mahalaga na alam natin kung paano tayo namumuhay. You see, lahat tayo nagmamadali. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo sa kanya, nagmamadali ka ba? Pero dapat pagdating sa harapan ng Diyos, hindi tayo nagmamadali. We need to learn to relax. Pag-araw ng Panginoon, okay? Sa atin, karamihan sa atin, ang araw na to ay sinabi ng salita ng Diyos na ito ang tinatawag na the day of the Lord. Walang iba kundi ang unang araw. Which is unang araw na siyang dapat inihahandog sa Diyos at binibigyang prioridad ang Diyos at ang sasabihin natin, Lord, yung mga kasunod na araw, ikaw nang bahala. Okay? So, that's why in Ephesians chapter 5, starting with verse 15 hanggang 17, so ang sabi niya rito, so be very careful how you live, not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom, for we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes. And don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. So, ang sinasabi niya rito, kung babalikan natin, ang sabi ron, maging maingat kayo, paano kayo namumuhay? Paano tayo namumuhay? Okay? Paano tayo nabubuhay? Kasi, ano ba ang kalaban natin sa buhay na to? Kahit saan tayo mapunta, lahat po ng tao nagmamadali. Kailan tayo nagkakaroon ng panahon sa isa't isa? Tanong mga katabi mo, kailan kayo nagkakaroon ng panahon sa isa't isa? Okay? Kaya kayong mga kabataan, do not take for granted your life. Even your relationship with your parents, habang nandyan sila, gaano man ka-killjoy sila sa inyong pananaw. Hallelujah. Hindi ho yung kung kailan wala sila, saka kayo maghahagulgol.
na parang umaatungal na hindi malaman kung anong at sasabihin na kung mabubuhay pa lang sana magulang, bibigyan ng todo-todong pansin. Marami na akong nakitang ganon. That's why habang buhay at habang nabubuhay, huwag ipagwalang bahala. Learn to value every day with your loved ones. And most especially with the Lord. Hindi lang yung naghahanda tayo para sa ating mga bukas, kundi paghandaan na pagkatapos ng buhay na to, pagkatapos mong gampanan ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Okay? Ang isang kaaway po natin sa ating buhay ngayon, walang iba kundi sinabi ng isang writer na Kristiyano that hurry is the great enemy of spiritual life in our day. Tagal naman ni Pastor. Anong oras kayo matatapos si Pastor? May appointment pa ako, may pupuntahan pa ako, ano ba? Tagal. Tagal ng sermon ni Pastor, tagal ng preaching niya ngayon. Ang tagal namang umawit yung mga worship team para mag-sermon na si Pastor at nang makaalis na kami. Maraming tao nagmamadali. Pagkasabi sa iyong katabi, hindi ikaw yan. Okay? So, pagmamadali, yan ang kaaway natin sa buhay na to. Lahat tayo nagmamadali. Kaya nga bakit nagiging mainitin ang ulo ng isang tao? Kasi nagmamadali siya eh. Eto, if you know si Cory Ten Boom na kung saan siya ay nabilanggo sa kanyang kapanahunan dahil sa pananampalataya sa Diyos, ito yung isang sinabi niya. If the devil can make you sin, he will make you busy. Okay? Kung hindi kanya maiingganyo na mamuhay sa kasalanan, ang sabi roon, ang gagawin niya is iingganyuhin kanya para maging abala. Katulad ni Marta. Okay? Masyado tayong abala na wala tayong panahon para bigyang pansin kung alin ang mahalaga sa buhay natin. At kapag wala na, tsaka natin sasabihin, sana. Tsaka natin sasabihin, I miss you. Tsaka tayo pupunta sa sementeryo. Hindi naman masamang pumunta na sementeryo at magpa-picture at sasabihin, I miss you, mommy, I miss you, daddy, I miss you, tatay, I miss you, nanay. Nung buhay, bahala ka dyan. So, okay lang yun. Na i-post mo na, sasabihin, I miss you. Just make sure na nung buhay ay binigyang pansin mo. At hindi mo ipinagwalang bahala. Kaya mga kabataan, do not take for granted your life today. Amen? Amen? Hindi yung, wala akong time ngayon. Doon muna ako sa barkada. Pag dumaan ka na sa mga unos ng buhay, sa mga pangyayari, sa mga problema ng buhay, ang kasama mo ay hindi yung barkada mo, ang sasama sa iyo hanggang dulo, walang iba kundi yung mga mahal mo sa buhay. So, that's why you learn to spend time with them.